pambungad na antipona, dinggin mo ang aking tawag poon. Ikaw ay mahabag, ako'y tulungan mo agad, akin kitang hinahanap, huwag biguin aking sikap. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, tampay kipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Tayo ay nagpapasalamat sa Panginoong Diyos sa lahat ng kanyang mga biyaya at pagpapala sa bawat isa sa atin. Nagpapasalamat tayo sa kanyang pagkakaloob ng bagong linggo. Nawa ang mga araw na ito ay mapuspos ng biyaya at pagpapala ng Panginoong Diyos. At nawa palagi tayong makapamuhay sa utos ng pag-ibig ng Diyos upang tayo ay magkaroon ng buhay na katulad ng sa Panginoong Diyos. Nawa iwaksi natin mula sa ating kalooban ang lahat ng ating mga galit at sama ng loob na siyang humahadlang upang maging ganap ang ating buhay. Ating aaminin natin mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka na mga walang inaasahan kundi ikaw. Ang pagluhog namin ay iyong pagbigyan, sapagkat kami mga tao lamang na pawang mahihina kapag iyong iniwanan. Kaya naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong panahong iyon, si Nabat ay may ubasan na nasa tabi ng palasyo ni Akab, hari ng Samaria. Nagustuhan ni Akab ang ubasan, kaya't sinabi niya kay Nabat, "Ibigay mo na sa akin ang iyong ubasan at gagawin kong taniman ng gulay pagkat malapit sa aking palasyo. Papalitan ko ng mas mainam na ubasan o babayaran ko sa iyo." Ngunit ganito ang naging sagot ni Nabat, "Patawarin ako ng Panginoon, ngunit hindi ko po maibibigay sa inyo ang pamana sa akin ng aking mga ninuno." Umuwi si Akab na malungkot at masama ang loob dahil sa sagot ni Nabat. Nagkulong siya sa kanyang silid, hindi makausap,
at ayaw kumain. Nilapitan siya ni Reyna Jezebel at tinanong, "Ano ba ang isinasama ng loob mo at di ka makakain?" Sumagot ang hari, "Kinausap ko si Nabat na taga Jezreel at inalok ko siyang papalitan o babayaran ang kanyang ubusan. Ngunit tinanggihan ako at ang sabi, hindi raw niya maaaring ibigay sa akin ang kanyang ubasan." Wika ni Jezreel, "Halika na, kumain ka at huwag kang malungkot. Iririgalo ko sa iyo ang ubasan ni Nabat." Gumawa ang reyna ng ilang sulat sa ngalan ng hari. Tinataka ng pantatak ng hari at ipinadala sa mga matatanda at namumuno sa lungsod na tinitirhan ni Nabat. Ganito ang sabi niya sa sulat, "Ipag-utos ninyo ang isang pangkalahatang pag-aayuno. Patayuin ninyo si Nabat sa harapan ng karamihan. Kumuha kayo ng 2 upahang saksi na maghaharap ng ganitong sumbong laban sa kanya." Tinungayaw niya ang Diyos at ang hari. Pagkatapos, dalhin ninyo siya sa labas ng lungsod at batuhin hanggang mamatay. Tinupad ng matatanda at ng mga pinuno ng lungsod ang utos ng Jezebel. Ipinag-utos nila ang isang pangkahalatang pag-aayuno at iniharap sa madla si Nabat. Lumabas ang 2 saksi na inupahan at siya'y pinaratangan ng ganito. Tinungayaw ni Nabat ang Diyos at ang hari. Kaya't si Nabat ay nilabas ng lungsod at binato hanggang mamatay. Nagpasabi agad sila kay Jezebel, "Patay na po si Nabat na taga Jezreel." Pagkatanggap ng ganyang balita, nagpunta si Jezebel kay Acab at sinabi rito, "Hayan, kunin mo na ang ubasang hindi mo mabili kay Nabat. Hindi na siya makatututol. Patay na siya." Nang malaman ni Acab na patay na si Nabat, pumunta siya sa ubasan upang angkinin iyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang atin pong itutugon sa bawat taludtod ng salmo, "Panginoon, ako'y dinggin, pagbigyan sa aking daing. Panginoon, ako'y dinggin, pagbigyan sa aking daing." Ako'y dinggin poon, aking Panginoon, sana'y pakinggan mo ang aking panaghoy. Diyos ko at Hari, lingapin mo ngayon itong tumatawag at nagpapatulong. Panginoon, ako'y dinggin, pagbigyan sa aking daing. Ang gawang masamay di mo kalulugdan, ang gawaing hidway mo'y di mo papayagan. Ang mga palalot masasamang asal, iyong itatakwil at kasusuklaman. Panginoon, ako'y dinggin, pagbigyan sa aking daing. Parurusahan mo yaong sinungaling, pati mararahas at mga taksil. Panginoon, ako'y dinggin, pagbigyan sa aking daing. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Narinig ninyo na sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ang masamang tao. Kung may sumampal sa iyo sa kanang pisngi,
iharap mo pa sa kanya ang kabila. Kung ipagsakdal ka ninuman upang makuha ang iyong baro, ibigay mo sa kanya pati ang iyong balabal. Kung sa pilitang ipapasan sa iyo ng manlulupig ang kanyang dala ng 1 kilometro, pasanin mo ito ng 2 kilometro. Magbigay ka sa nanghihingi sa iyo at huwag mong pahindian ang nanghihiram sa iyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang araw na ito ay napakaganda sapagkat ating sinisimulan ang linggo sa pamamagitan ng ating pagsasama-sama sa banal na Eucharistia, kung saan ating hinihiling sa Panginoong Diyos na tayo ay bigyan ng lakas upang ating maharap ang hamon ng buhay natin sa pamamagitan ng lakas na nagmumula sa Panginoong Diyos. Papaano natin haharapin ang lahat ng kasamaan na umiiral sa mundong ito? Sana po'y inyong napakinggan ang unang pagbasa mula sa aklat ng mga hari na nagsasalamin hindi lamang ng kasamaan ng panahong iyon nung isulat ang aklat na ito. Ang kasamaang ito'y umiiral magpahanggang ngayon. Ano yung kwento na napakinggan natin sa unang pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari? Ang sabi dito, si Nabat ay may isang ubasan. At ang ubasan ni Nabat ay nasa tabi ng palasyo ni Akab. Itong haring ito, gustong-gusto niyang kamkamin ang lupang pag-aari ni Nabat. Pero aayaw ibigay ni Nabat sapagkat ang lupang ito ay pamana sa kanya. And the rest is history. Ipinapatay ng mag-asawang ito, ng hari at ng reyna, si Nabat upang kanilang makuha ang lupang pag-aari ni Nabat. Sa kabila ng katotohanang nasa kanila na ang lahat ng kapangyarihan, lahat ng salapi, lahat ng posisyon, sapagkat sila'y hari na. Pero kinuha pa rin ang mumunting pag-aari ni Nabat sapagkat sagad na ang kanilang kasakiman. Nakakalungkot po yung ending ng first reading ngayon. Pagkatanggap ng gayong balita, nagpunta si Jezebel kay Akab at sinabi rito, "Hayan, kunin mo na ang ubasang hindi mo mabili kay Nabat. Hindi na siya makatututol, patay na siya." Nang malaman ni Akab na patay na si Nabat, pumunta siya sa ubasan upang angkinin iyon. Makikita natin, mga pinakamamahal, ang kasagaran ng kanilang pagiging makasarili. Kaya ang salaysay na ito ay hindi lamang salaysay nung panahon ng mga hari. Ang salaysay na ito'y bumabalot sa kasaysayan ng sangkatauhan na palaging ang umiiral
sa kabila ng magagandang aral ng ating Panginoong Hesus ay ang pagiging makasarili. Mga pinakamamahal, tingnan ninyo ang lahat ng kasamaan na umiiral sa ating pamilya, sa ating simbahan, sa ating sambayanan, sa ating bansa, sa buong mundo. At makikita ninyo na ang ugat ng lahat ng ito ay ang pagiging makasarili. Ibig sabihin, ang lahat ay gustong kamkamin para sa sarili. Mag-isip kayo ng lahat ng kasalanan, mga pinakamamahal, at makikita ninyong ito'y umuugat sa pagiging makasarili. Pakikiapid. Bakit mo kukunin ng isang taong hindi mo asawa sapagkat ikay naging makasarili? Kahit pa sabihin mong, hindi ko na po siya mahal, ayaw ko na po sa kanya. Dito papasok yung sinasabi natin kapag tayo'y nagtuturo ng pagmamahal. Love is not only a feeling. Yung nung magkasintahan pa kayo'y ramdam na ramdam ninyo yung tamis ng inyong pagmamahal. Pero ngayong inayawan mo na, ay ayaw na ayaw mo na. Love is not a feeling, it is a decision. Hindi ko na maramdaman yung tamis ng pagmamahal, pero pinipili ko siyang mahalin sa gitna ng mga karanasang pinagdaraanan namin ngayon. Di ba't yan ang itinuturo sa atin tungkol sa pagmamahal? Hindi yan damdamin lamang. Yan ay pagpili na siya'y mamahalin mo. Pero sapagkat ang bigat ng iyong pagpili ay nakasalalay, hindi na sa kabutihan ng iba, kundi nakabatay na sa iyong sariling kalooban. Yan mga pinakamamahal, ang pagiging makasarili. Mag-isip kayo ng lahat ng kasalanan. Korupsyon, prostitusyon, mga bisyo, pagnanakaw, pagpatay, pakikiapid, pagsisinungaling. Lahat yan mga pinakamamahal. Ang ugat ay ang pagiging makasarili. Inuna ang kapakan ng makasarili higit pa sa iba. At ang kasukdulan nito, mga pinakamamahal, ay ang pagsasaalang-alang ng pangsariling kabutihan, sukdulang kalimutan ang Diyos at kalimutan ang kapwa, mga pinakamamahal. Yan ang kasukdulan ng pagiging makasarili. Yung ikaw ay mangarap para ikay maging matagumpay, okay pa yan. Pero yung ikaw ay mangarap na mapaganda ang iyong buhay, kahit pa ikay mapalayo sa Diyos, at kahit pa ikay makapanakit ng kapwa, mga pinakamamahal, yan ang kasukdulan ng pagiging makasarili. You have reached the point that you can turn your back from God. That you forget you have a neighbor with you. Kasukdulan ng pagiging makasarili. Papaano natin haharapin ito, mga pinakamamahal? Papaano natin haharapin ang kasamaang umiiral sa ating kapaligiran? Dito tayo tinuturuan ng mabuting balita ngayon. At ang mabuting balita ngayon, mga pinakamamahal, ay hindi madali. Ito'y babasahin ko sa inyo ulit at makikita ninyong ito'y hindi madali. Hindi natin kaya ito kung hindi natin magagawang taglayin ang Espiritu ng Diyos na siyang mananahan sa atin. Hindi natin kakayanin ito, mahirap ito, ito'y labag sa ating natural na kakayanan at disposisyon sa buhay.
Kailangan natin ang biyaya ng Diyos. Kailangan natin ang Espiritu ng Diyos upang tayo'y makakilos ayon sa sinasabi ng mabuting balita ngayon. Ang sabi dito, narinig ninyo na sinabi, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Lex talionis. Mata sa mata, ngipin sa ngipin. At ito mga pinakamamahal, ang normal sa disposisyon nating mga tao. Ikaw ay mabait sa akin, mabait din ako sa iyo. Ikaw ay mabuti sa akin, ako'y mabuti rin sa iyo. Pero kapag binaliktad mo yan, babaliktarin ko rin yan sa iyo. Ikaw ay nagmamatigas sa akin, pagmamatigasan din kita. Hindi mo ako kinakausap, hindi rin kita kakausapin. Mata sa mata, ngipin sa ngipin. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag niyong labanan ang masamang tao. Kung may sumampal sa iyo sa kanang pisngi, iharap mo pa sa kanya ang kabila. Alam ho ninyo, kung susuriin ninyo itong sinabing ito, grabe ito. Pag ikaw ay hinampas o sinampal sa kanan, masakit yon. Pero kapag ikay sinampal sa kabila, hindi na lamang sampal yon. Sapagkat yung pagkilos na yon ay nagsasabi sa iyong, umalis ka na, lumayas ka na, ayaw ko na sa iyo. Sapagkat yan ay simbolo ng pagpapaalis. Napakabigat nung sinabing ito ni Jesus, inaayawan ka na, pinapaalis ka na, minamasama ka na. Pero ang sabi ni Jesus, iharap mo pa sa kanya ang kabila. Kung ipagsakdal ka ninuman upang makuha ang iyong baro, ibigay mo sa kanya pati ang iyong balabal. Kung sapilitang ipapasan sa iyo ng manlulupig ang kanyang dala ng 1 kilometro, pasanin mo pa ito ng 2 kilometro. Ang tawag po natin sa wikang Ingles dito ay going an extra mile. My dear brothers and sisters, going an extra mile. This is not normal for us. If we can only reduce the mile that we are journeying, we will do that. Kaya alam po ninyo, napakahirap ipaunawa yung aral nating mga Katoliko tungkol sa pagtutol natin sa diborsyo. Lalo't higit kapag ihaharap sa iyo itong maraming kasamaan na bumabalot sa buhay mag-asawa. Sasabihin natin, sige pa, pagtiisan mo pa. Pero ibabalandra sa atin ang masasakit na katotohanan. Pero siya'y nangloloko na. Pero siya'y hindi na tapat. Pero sila'y hindi na nagkakasundo. Mahirap itong sinasabi ni Jesus na ito, go an extra mile. Go an extra mile. Because you have made a covenant. I will love you in sickness and in health, in poverty and in wealth, till death do you part. Sapagkat ngayon ang tingin na ng mga tao sa kasal ay simpleng kontrata na lamang. Anong ibig sabihin ng kontrata? Okay, magkasundo tayo, mag-asawa tayo. Pero pwede rin tayong magkasundo na, aayaw ko na, ay siya sige, pawalang bisa natin ang kontrata. Marriage is not only a contract. Marriage is a covenant. Anong ibig sabihin ng covenant? Ibinibigay mo ang iyong buong buhay, kaya kayo nagiging iisa, mga pinakamamahal. Tayo ay nagiging iisa sa kasal sapagkat ibinibigay mo ang iyong sarili ng buong buo. Hindi na kayo pwedeng paghiwalayin sapagkat buong buo ang iyong pagbibigay ng sarili.
Kaya sa buhay mag-asawa, ito po ay tamang-tama yung sinasabi ni Jesus, go an extra mile. Ikaw ay nahihirapan sa iyong asawang lublob na sa bisyo, go an extra mile. Pag hiniwalayan mo yan, sino mag-aalaga dyan? Alangan dalhin mo sa simbahan. Ikaw ay hirap na napalakihin ang iyong anak na lublob na sa bisyo. Go an extra mile. Go an extra mile. That's why I told you, we cannot do this by our own strength. We need the grace and we need the Spirit that comes from God. Sapagkat katulad ng ginawa ng Diyos, makikita natin kung papaano niya pinalawak ang kanyang daan upang marating tayo sa ating pagkakasala. Hinabol tayo ng Diyos, mga pinakamamahal. At tuwing tayo ay magpupumiglas na lumayo sa Kanya, hinahabol tayo ng Diyos. At huwag niyong kakalimutan kung saan nakarating ang milyahe ng paghabol ng Diyos sa atin. Ang dulo ng milyahe ng paghabol ng Diyos sa atin ay ang kanyang pagkabayubay sa krus. We will see in the crucified Jesus, God who has gone millions of miles just to run after us and to win us back again. Mga pinakamamahal, sa harap ng napakarami nating pinagdaraanan ngayon, hilingin natin sa Panginoong Diyos na pagkalooban niya tayo ng kanyang diwa at kaisipang makadiyos upang tayo ay makatulad niya na bubuhay sa pag-ibig. Kapuri-puri ka, Diyos, sa manlumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob. Narito aming maiaalay mula sa lupa at bunga naming paggawaan tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Sa aming pagkataon. Kapuri-puri ka, Diyos, sa manlumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob. Narito aming maiaalay mula sa katas ng ubas at bunga naming paggawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Pinisumulubo sa nagawa kong pagsuway.
Nalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ginawa mong may angking katauhan na dapat pakanin at pangalagaan, at iyong dinudulutan ng banal na pakikinabang. Ipagkaloob mong kami ay huwag magkulang sa mga iniuukol mo sa aming kapakanan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalanan at kamatayang aming pasanin ay binalikat niya upang kami palayain at maitampok sa iyong luningning. Siya ang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman kami iyong tinawag upang makasapit sa iyong liwanag, bilang iyong angkang may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan, kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin."
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, Si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. At inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawat dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ni San Jose na kaniyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ating darasalin ng sabay-sabay, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang At ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang na nagpapahiwatig ng iyong pakikiisa sa tanang naritong nakikipagdiwang ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Atin pong sinasamahan sa pamamagitan ng ating panalangin ang dalawang pastoral visits ng Arsobispo ngayong araw na ito. Sa umaga po ay sa Bulbok ng Lipa at sa hapon naman po ay sa Tambo ng Lipa rin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.